On the evening of that first day of the week, when the doors were locked where the disciples were for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hands and his side. The disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you." And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit, whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained." Thomas, called Didymus, one of the 12, was not with them when Jesus came. So the other disciples said to him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the mark of the nails in his hands, and put my finger into the nail marks, and put my hand into his side, I will not believe." Now, a week later, his disciples were again inside, and Thomas was with them. Jesus came, although the doors were locked, and stood in their midst and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here and see my hands, and bring your hand and put it into my side, and do not be unbelieving, but believe." Thomas answered and said to him, "My Lord and my God." Jesus said to him, "Have you come to believe because you have seen me? Blessed are those who have not seen and have believed." Now Jesus did many other signs in the presence of his disciples that are not written in this book. But these are written that you may come to believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that through this belief you may have life in his name. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumainyo ang kapayapaan. Palakpakan natin ang awa ng Diyos. O, harapin ang katabi. Sabihin nyo sa katabi, harapin ang katabi, nakaharap pa kayo sa akin. Harapin ang katabi. Sabihin nyo sa katabi nyo, mukha po kayong judgmental. Sabihin nyo, harapin mo lang ang katabi. Harapin ang katabi. O, nakaharap na naman kayo sa akin, kaharap nyo ako, hindi nyo ako katabi. Sabihin nyo sa katabi nyo, mukha po kayong mainitin ang ulo. Sabihin nyo, sino sa inyo ang mainitin ang ulo? Pumalakpak ng malakas. Pati si Lola, mainitin ang ulo mo, ha? Mainit na nga ang panahon, mainit pang ulo ng mga tao, no? Saturday morning, nasa airport ako, I went outside the country, nakapila kami sa immigration. Sa ibang bansa naman, ang kanilang mga English ay hindi naman katulad sa atin. Yung iba sa kanila nahihirapan mag-English. Nakapila kami sa immigration, so sabi so nagpapaayos ng immigration, "Move! Move! Move!" May isang Pilipino nag-react, sabi niya, "Don't do that! I'm stressed!" Sabi ko, Diyos ko naman. Kaya anong sasabihin ng babaeng yon na, "Move, move, move." Sabi ko, sana nagkasagutan patuloy. Magbo-board na kami ng plane. Yung isang kasama sa nakapila, hinarang, may dala siyang bouquet. Hinarang siya. Ang ganda-ganda pa naman ng bulaklak. Hinarang siya. Tapos nagpaliwanag naman yung babae, politely na, inallowed naman ako, duman ako sa immigration, lahat. Yung in charge naman doon, sabi niya, "No! I know the policy here in our country. Only two hand carry.
Yung babae may hand carry ng isa, may bag pang isa. Yung bouquet, pangatlo pala yung hand carry. Oh. Ay nagpaliwanag, ayaw talaga. Ang ginawa ng babae, tinapo niya yung bouquet. Nagalit yung lalaki. Yung sabi ng lalaki, I can call the pilot and the plane will not leave unless I give the go signal. Diyos ko, sabi ko, baka ma-delay kami. Tapos, nung ako'y palanding na, yung piloto pala, ng nasasakyan ko, ay dati kong estudyante. Sana sinabi ko, okay, call the pilot! Kung nalaman ko sana na dyan sa ang piloto doon eh. Okay, call the pilot. I will tell the pilot to take off. Wow. Ako, ang daming mainitin ang ulo ngayon, ano? No? Sabi niyo sa katabi niyo, huwag ka nang mainit ang ulo. Sabi niyo, mainit ang ulo. No? Alam niyo, sa araw na ito, we celebrate the Divine Mercy Sunday. The origin of Divine Mercy Sunday are closely tied to the revelation given to Sister Faustina Kowalska, a Polish nun, who recorded her experience in her diary. Alam nyo, tuwang-tuwa ako. May sinakyan kaming cable car, no? Sabi ko, wow, kaya ko kaya ito? No? Sabi ng mga kasama ko, Father, walang atrasan, sama-sama tayo. Sabi ko, hindi ako aatras. Gagawin ko lang, aantayin ko na lang kayo. Sabi ko, mga gamit nyo, iwan nyo na lang sa akin. Balikan nyo ako dito. Ay, hindi, Father, dapat kasama ka. Nakakatakot pala, no? Nasa kalagitnaan ka, biglang kumulog. Lumakas ang ulan. Nag-brown out. Ano kami sa gitna? Sabi ko, Lord, ito bang katapusan? Sabi ng mga kasama ko, Father, anong mangyayari sa atin? Sabi ko, hindi ko rin alam. Sabi ko, kalma lang kayo. Ako napakakalma ko. Pero kinakabahan talaga ako. So after 5 minutes, umandar na naman. Tapos, mga 20 minutes yung cable car, napakataas. Sabi ko, pwede bang pagbalik kahit magkano babayad ako? Huwag na ako sumakay dito. Nakita ko kasi pagbaba ko sa cable car, may mga sumusuka sa gilid, no? May mga nahihilo. Yung mga Amerikano, galit na galit. Di ba? Tapos yung isang kausap ko, how was the experience? Sabi niya, oh my God, I want to do it again. Sabi niya. Sabi ko, me too. Walang magagawa, babalik uli. Sabi ko, Lord, sana naman pagbalik, okay na. Walang brown out. Tapos, pagbalik ko, nakasama ko naman isang Palestino. Palestino, Muslim, nakatira sa Jerusalem. No, I was inspired. Sabi niya, you know, Father, I always have this experience. Whenever I'm afraid, I remember God. Whenever things are not good, I remember God. Sabi ko, oh, that means this morning you remembered God. Oh yeah, Father, I prayed a lot. I was so afraid also. And you know, Father, why is it that you only remember God when things are difficult? Kasi pababa kami, medyo smooth na. Sino sa inyo ang naalaala lang ang Diyos pag siya ay nahihirapan, pumalakpak ng malakas? Kumwari kayo. Sino sa inyo ang naalaala si Lord? Pag masaya siya, naaalala niya si Lord palagi. Lord, salamat sa mga biyaya. Mga plastic kayo. Pero alam niyo, sabi ng Palestinong yun, sabi niya, you know, Father, could you please help me? Because I always remember God only when I'm in difficult times. But you know, Father, I get tired of doing that. And I would like to become better. Wow. Sabi niya, I would like to become better. Nung sinabi niya, I would like to become better, nakita ko may kasama siyang babae. Sabi ko,
I'm a Catholic priest. Is she your girlfriend? Sabi niya, no, only a friend. Sabi ko, yeah, I can marry you in this cable car. Sabi niya, Father, don't do that. That is very dangerous. Sabi niya sa akin. Nung bago kami maghiwalay, sabi ko sa kanya, do not forget, you can always decide to become better. Sabi niyo sa katabi niyo, you can always decide to become better. Sabi niyo, you can always decide to become better. Amen? Alam niyo, sa araw na ito, tatlong bagay ang nais kong tandaan ninyo. Una, the spiritual aspect of the Divine Mercy devotion. Pangalawa, the sacramental aspect. At pangatlo, the transformative and moral aspect. Alam niyo, sabi ni Sister Faustina, we are all reminded that the mercy of God is greater than our sins. Sabihin niyo nga, the mercy of God is greater than our sins. Sabihin niyo, the mercy of God is greater than our sins. Kaya nga, when we speak of the spiritual dimension of the feast today, ang paalaala sa atin na ang awa ng Diyos ay dakila. Pag ang awa ng Diyos ay dakila, then we don't despair. That means our past sins should never cause us despair. Ano man ang kasalanan na ginawa ng bawat isa sa atin, hindi yon mahalaga. Ang mahalaga, bumabalik tayo at nais nating tanggapin ang pagpapatawad at awa ng Diyos. Amen? Sabihin niyo sa katabi niyo, ang laki ng kasalanan mo, ha? Sabihin niyo nga. Sagutin mo, mas malaki sa'yo. So, hindi ito palakihan ng kasalanan. Palakihan ito ng awa ng Diyos. Amen? Amen. Pangalawa, ang awa ng Diyos ay hindi lamang dakila, ang awa ng Diyos ay regalo. Anong ibig sabihin nito? The feast reminds us of God's desire to forgive and heal all of us. Gusto ng Diyos na lahat tayo ay gumaling dala ng sugat ng ating kasalanan. Amen? Amen? Ang Diyos, hindi tayo hinuhusgahan. Amen? Pero tayo mapanghusga. Amen? Buti inaamin nyo. No. See? Pangatlo, ang awa ng Diyos ay hindi lamang dakila, ang awa ng Diyos ay hindi lamang regalo, ang awa ng Diyos ay dakilang regalo para sa ating lahat. Amen? Kaya sa araw na ito, yon ang ating tinatanggap, yung dakilang regalo para sa atin, at yon ang awa ng Diyos para sa ating lahat. Kahit tayo ay makasalanan, hindi nagsasawa ang Diyos na mahalin at patawarin tayo. Amen? Kaya tayo rin, kaya rin natin patawarin ang iba. Amen? Parang hindi, ha? Palaging sinasabi, Father, hindi ko po kaya. Wow, si Lord na kaya, hindi mo na kaya, ha? Kaya sa araw na ito, konkreto, na lahat ng humingi ng tawad sa Diyos ay magpapatawad din ng mga taong nagkasala sa kanila. Amen? Huy, amen? Nasa airport ako. Yung matagal ko nang hindi kinakausap na teacher, nakita ko. Nung nakita, siya palang una nakakita sa akin, lumapit. Actually, hindi naman kami nag-away, kaya lang I felt bad and I felt betrayed.
Kasi tinulungan ko siya maging maayos, pagkatapos bigla na lang umalis na hindi nagpaalam ng maayos. Sabi ko, may mga tao talagang ganito. So hindi ko na siya kinakausap, matagal na. Sa palagay nyo, may tampo ba ako? Yes or no? Judgmental naman kayo. Grabe kayo, ha? Tapos nagkataon na nasa airport, nakita niya ako, lumapit siya. Sabi niya, Father, how are you? Bigla akong sinabi, I'm okay. How about you? Nung kinausap ko siya, lumuwag ang dibdib ko. Naranasan niyo rin ba yon? Yes or no? Yeah. Ang sarap pala magpatawad, no? Yung wala kang kinikim-kim na sama ng loob, napakasarap pala yun na karanasan. Amen? Sa palagay nyo, kung ako ang unang nakakita sa kanya, papansinin ko kaya siya? Yes or no? Ayan na naman. Ha? Ang sama ng tingin nyo sa akin. Ha? Ako na ang pinakamakasalanan dito. Ha? Pero totoo, parang hindi ko talaga papansinin. Public confession, ano? And the Lord knows that. Kaya ang ginawa ng Diyos, yun ang siyang unang bumati sa akin. Alam ng Diyos na pag ako ang nakakita, I will avoid. And so the Lord allowed that person be the one to see me first. It was a gift of God to me. And that experience I treasure. And I'm sharing it to you today. And I want you to feel it the same way. Amen? Amen. Sabihin niyo sa katabi niyo, pakawalan mo na yung galit mo. Sabihin niyo nga, sabihin mo, pakawalan mo na yung galit mo. Sabihin mo, alam mo, napapansin ko, yung maraming tao ngayon mainitin ang ulo. Maraming mga tao na masungit. Amen? Kaya maraming mukhang pangit. Amen? Totoo yun, no? Let's go to the sacramental aspect. Yung una, spiritual aspect. Pangalawa, yung sacramental aspect. Ano yung sacramental aspect? The Divine Mercy Sunday is an occasion for the faithful to receive the sacrament of reconciliation and the Eucharist. Wow. According to the church teaching, fulfilling this condition on the feast of Divine Mercy, one gets a plenary indulgence. Wow. Konektado sa kapiyastahan ngayon ay ang pagdiriwang ng sakramento ng kumpisal at sakramento ng Eucharistia. Last week, inimbitan ako magpakumpisal sa Divine Mercy Shrine sa Bulacan ba yung Bulacan? Sabi ko, ang dami-dami nung pari. Tatawagan niyo pa ako, Father, ang dami pong mangungumpisal. Punta po kayo. And you know, I discover, tell me if my observation is right or wrong. But it's my observation, so it cannot be wrong. Because it's my observation. You may have others, right? Diba? Napapansin ko, yung maraming mga tao, pag tinanong mo, when was your last confession? Ang sagot nila, I cannot remember. Sagot, try to remember it. Father, matagal na po. Sige nga, isipin nyo. Father, ang tagal-tagal na talaga po. Sabi ko, siguro nung grade 3 ka. Ay, oo nga, Father. Nung grade 3 ako. Ilang taong ka na ngayon? Father, 70 na po. Sabi ko, welcome back. Maraming salamat sa mga katekista. Dahil may mga first confession at first communion sa mga public schools. Imagine, first and last, grade 3. Ako minsan paglalapit sa confession, Father, anong gagawin ko? Sabi ko, hindi ko alam. Anong gagawin mo? Nagtatanong. Sige nga, tanongin ko nga kayo. Sino sa inyo ang
ang matagal nang hindi nakakapagkumpisal, pumalakpak ng malakas? Tagal na ha. Sino sa inyo yung matandaan yung confession, yung grade 3 pa kayo, pumalakpak ng malakas na? Ay, meron! Ay, mga bata naman, no? Mga bata. No? Imagine. Ito pa ha. I also discover that there are many Catholic Christians who do not attend Mass every Sunday. Namumutik-tik tayo dito ng nagsisimba, pero hindi ito malaking porsyento na mga dapat magsimba every Sunday. Palaging sasabihin, Father, pasensya na, Father. Bakit? Hindi ako nakakapagsimba every Sunday. Bakit? Busy. Ano ang mahalaga? Party o misa paglinggo? Sagot. Yung iba hindi kayo sumasagot, ha? Parang party ang gustong piliin, ha? Anong mahalaga? Trabaho o misa? Sagot. Anong mahalaga? Maglinis ng bahay o magsimba? Sagot. Tamo yung bata, simba. Di ba? Imagine, when we do not understand the importance of the Eucharist, then we easily exchange it to any other things. That's a big problem. Alam niyo ang turo ng simbahan? When we speak of the Eucharist as an obligation, first, it is a spiritual obligation. Second, it is a communal obligation. Bakit sino ang nabibless pa nagsisimba? Si Lord o tayo? Sagot. Sino ang humingi ng pabor? Si Lord o tayo? Sagot. Sino ang nagiging maayos ang buhay? Si Lord o tayo? Sagot. Sino ang may kailangan? Tayo o si Lord? Sagot. Magsisimba tayo linggo-linggo simula sa araw na ito? Yes or no? Ang galing. Sana totoo. Huwag niyong ipagpalit ang misa. May nagtanong sa akin, Father, may mga misa naman sa TV. Noong during the pandemic, inallowed yon dahil walang pamamaraan para pumunta. Yung mga may sakit, pwedeng hindi pumunta sa simbahan. Naiintindihan yun ni Lord. Pero yung kaya, pumunta. Ano ang kaibahan ng nasa simbahan? O subukan nyo ito, ha? Ano ang kaibahan? Try nyo magmisa sa online. Tapos, pag kumunyon, ilabas nyo ang dila nyo. Okay? Tingnan ko kung may matatanggap kayo. Okay? Pag may natanggap kayo, balikan nyo ako. Sasabihin ko, sige, pwede nang online. Okay? Ano, body of Christ? Gaganon na. Kaya nga, sakramento, nararamdaman, nalalasahan, naaamoy. Yon ang kahalagahan. Amen? Magsisimba na ba kayo every Sunday? Yes or no? Wow, napilitan ha. Huwag natin ipagpalit si Lord. Huwag natin ipagpalit si Lord kung ano-ano mang mga activities meron tayo. Unahin si Lord. Amen? Sabi niyo sa katabi niyo, unahin mo si Lord. Sabi niyo, wow. So una, ay naalala ko yung paalala ni Monsignor. Sabi niya, bilis-bilisan mo ha. No? Bibilisan ko na Monsignor. No? So una, sabi niya, puro ka bilis na bilis. Tagal-tagal nga eh. So una, yung spiritual aspect. Yung pangalawa, sacramental. May pangatlo, moral. Sabihin niyo, moral. Wow, that's transformative. So anong pwedeng gawin natin? Tatlong bagay, ha? Yung pwedeng gawin natin. Una, letter A, yung atonement. Alam nyo, we are all reminded of the
boundless love of God for us. Tayo ang nagkasala, siya ang ipinako. Pwede ba yon? Tayo ang nagkasala, siya ang nagdusa. And we call that atonement. He did that for us. Hindi yan mahirap maintindihan dahil ang taong nagmamahal handang magsakripisyo para sa iba. So it's not difficult to understand. Yung mga magulang, mahal nyo ang anak nyo at handa kayo magsakripisyo para sa anak nyo. Yes or no? Hindi madali. Magsisimba ka, may kalong-kalong kang anak. Hindi madali yon. Pero wala akong magulang na nakita na kalong-kalong ang anak at nagre-reklamo. Sabi niya, bagsak kaya kita. Walang ganon. Nakangiti pa yung magulang. Hindi madali mag-alaga ng bata, takbo dito, takbo doon. Pero wala akong magulang na narinig, sabi, talian nga kita para hindi ka na tumakbo. Although may mga nakita kong batang tinatalian sa kamay. May mga magulang ba na nagrereklamo dahil napapagod na sa kanilang mga anak? Yes or no? O sige, samagot kayo. Hindi kayo magrereklamo dahil mahal nyo ang anak nyo. Amen? Hindi na kayo nagrereklamo kahit nahihirapan kayo sa mga asawa nyo. Yes or no? Ay, parang hindi totoo, ha? Nung una, hindi kayo nagrereklamo. Pero ngayon, nagrereklamo na kayo. Amen? Ibig sabihin, tingnan nyo, bakit nagrereklamo na kayo ngayon? Nung una, hindi naman kayo nagrereklamo. That's what we call atonement. And it's not difficult to understand. Ito mga lola na natin na nasa wheelchair, mga lolo natin nasa wheelchair. Sino yung mga nag-aalaga dyan? Pumalakpak ng malakas. Ang ibig sabihin, kumikilos ang wheelchair na yan, walang nagtutulak? Sino yung mga nagtutulak sa wheelchair na yan, nina lola at lola? Pumalakpak ng malakas. Nahihirapan ba kayo sa kanila? Yes or no? Hindi. Maniwala ako. Nahihirapan kayo, pwede kayo nagrereklamo. Binalak nyo na bang itulak yan sa hagdan? Wala. May nagbibiroan kami mga pare, pagtanda namin kaya, sino ang magtutulak sa amin? May nag-volunteer, sabi ng isang semestra, ako father, ako magtutulak sa inyo para dire-diretso kayo sa hagdan. Wag naman. Diyos ko. Wag naman, Lord, no? Nahihirapan, pero hindi nagrereklamo dahil sa pagmamahal. And that's what we call atonement. The second is worship. Sabihin niyo, worship. Lakasan niyo, worship. Ito naman yung ating tugon sa Diyos. Dahil sa kabutihan ng Diyos, tayo rin nais nating ipakita ang ating pagkilala sa Kanya. And like Thomas, we call Him my Lord and my God. Naglalakad ako kahapon. Nakita ko yung, nakakasalubong ko ito palagi, napakataas na mama, mataas pa sa akin. Kasama niya yung misis niya palagi, nagkakasalubong ko yung pauwi siya ng bahay nila. Ako naman naglilibot sa area. Napakabilis siya maglakad nag-hi kami palagi. Kahapon, nung nakita ko siya, nabigla ako, nakaupo siya sa wheelchair. Sabi ko, Kuya, anong nangyari sa'yo? Tinuro niya yung kanyang paa. Father, diabetes po ako. Pinutol na yung paa. Medyo nabigla ako. Salamat na lang sa Diyos dahil nabigla ako but I was able to control it at gumiti pa ako sa Kanya. Okay lang yun, Kuya. Makakalakad ka pa. Pag okay na ang paa mo, prosthetic, lakad. Sagot niya, thank you, Father. Alam niyo, hindi madali ang buhay, pero inaanyayahan ng bawat isa maging matatag para sa iba. Amen? Inaanyayahan ang bawat isa lumaban para sa kanyang pamilya. Amen? Inaanyayahan ang bawat isa na maging mukha ng pag-asa sa kanyang kapwa. Amen?
May pag-asa ba ang Pilipinas? Yes or no? Galing. May pag-asa ba? Yes or no? Yung lugar na pinuntahan ko, sabi ng tour guide, wala daw doon sa lugar nila na nanlilimos. Sabi ko, maniwala ako. Sabi sa akin ng tour guide, pag nakakita po kayo, picturean nyo, bibigyan kayo ng $200. Yung mga kasama kinausap ko, mag-usap-usap tayo ngayong umaga, ikaw man maglilimos, ha? Bago tayo umuwi, makakarami akong $200 dito. Pero totoo, wala akong nakitang beggar. Wala akong nakitang nanlilimos. I've been to Europe, may mga nakita ko nanlilimos sa kalye. Nung pinuntahan ko, wala akong nakitang nanglilimos. And that's what I like and I pray for our country, the Philippines. Gusto niyo bang manglimos? Yes or no? Uy, sumagot kayo. Gusto niyo bang manglimos? Yes or no? Gusto niyo bang tumira sa kalye? Yes or no? Gusto niyo bang magiging ng pagkain dahil wala kayong makain? Yes or no? Walang may gustong ganon. At hindi yan gusto ng Diyos. Kaya nga, pangatlo, action. Kumilos po tayo. Natanggap natin yung awa ng Diyos. Ito rin yung gagawin natin para sa ating bansa at para sa ating kapwa. Amen? Uy, amen? My brothers and sisters, today, as we celebrate Divine Mercy Sunday, truly, the love of God and His mercy is greater than all our sins. Our past will never cause us despair because God is merciful to all of us. And that same thing we will do to one another. We become merciful. We become loving. And as we do that to one another, then we are doing that for our country, the Philippines. Pagdasal natin, ha, nakakatuwa. Ang dami, last Sunday may lumapit sa akin, Father, magaling na po ako sa cancer. Yung PET scan ba ang tawag doon? Clear na po ako. Amen. Thank you, Saint Charbel, for your prayer. Kumusta ka na? Okay ka? Yung mga may sakit, ha? You please do not forget Saint Charbel. Ask his prayer. And I believe today, on the occasion of the Feast of the Divine Mercy, we beg Jesus to heal all our wounds and make us whole again. Please stand. I believe in God.